Liliyap, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Unahin natin sa Quezon City, mga kasama, arestado ang 2 Filipino-Chinese at 2 kasabwat na Pinoy sa isinagawang buy-bus operation sa barangay Manresa kanina madaling araw. Inilala po mga dayuhan na si Mark Hui at Honorato Contigo at 2 Pinoy na sina James Rosales at Crisologo Puson. Sa paunang scene of the crime, Operative Sosoko at Anti-Drugs Unit ng Quezon City Police District nahulihan ng mga dayuhan ng tinatayang 45 hanggang 50 kilos po ng shabu na tinatayang abot sa 250 milyon pesos ang halaga. Sa interview ng RMN kay QCPD Director Colonel Richard Albano, nilinaw niya na patuloy pa nilang iniimbestigahan kung saan ang galing ang naturang mga illegal na droga. Saan galing, hindi pa natin alam sigurado. Kasi kapag huli nito, tinawag na natin yung mga barangay chairman, dito na natin in-inventaryo. Hindi pa natin masyadong na-interrogate kung paano ito. Pero may nakuha na tayong paunti-unti. Ang una dito nun, may half kilo nung nakaraan. Para kung titignan mo kasi, 2 grupo tatlo, hihiraman. Kaya kung ano yung itsura, malilito ka rin kung saan grupo galing. Dagdag pa ni Albano, bahagi lamang ito ng pinigting na kampanya laban po sa illegal na droga. Bukod sa Mitsubishi Lancer na ginamit ng mga drug pusher, na recover din ng isang Honda Civic na ginamit ng mga ito. Samantala, nanawagan din sa Albano sa publiko na agad ipagbigay alam sa otoridad kung may nalalaman pong operasyon ng illegal na droga sa inyong lugar. Alam niyo ito, ang resulta nito, nanggaling sa inyo, nanggaling sa kanila. Yung PNP text sa 2920, yung 117, tapos ang pulis na lang tumiti ng diskarte sa mag-evaluate. Maraming salamat sa inyo. Si QCPD Director Colonel Richard Albano sa interview ng RMN. Naglalagablab sa 558. Samantala, sa Maynila, tinupok na po yung isang 3 palapag na commercial residential building sa may Atlanta Street, Canton 11 Street sa port area. Alas 9:20 naman ng umaga kanina. Ayon sa report, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa light material sa mga bahay doon. Umabot po ang sunog sa ika-4 na alarma. Nabatid na sa 3 palapag ng unit ng kinalalan si Emmy de la Cruz. Nagsimulang apoy at walang tao roon nang sumiklab ang sunog. Patuloy pa rin inaalam ang halaga ng pinsala sa sunog na tumagal na halos 30 minuto. Naglalagablab na mga balita. Pagdalaw kay Mayor Ruti Gengona, posibleng isingit daw ho ng Paulong Noy sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro City ngayong araw. Ay balita buhat sa Malacanang si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Dalawin ngayong araw na ito ni Pangulong Noynoy Aquino si Gingog City Mayor Ruti Gengona sa ospital. Kasalukuyan kasing nakakonfine si Ginang Gengona sa Capital University Medical Center dito sa Cagayan de Oro City. Ito ay matapos tampangan ang convoy ni Ginang Gengona ng isang grupo ng NPA kung saan 2 nasawi, partikular at aid at driver nito. Ngayong araw na ito kasi ay pupunta si Pangulong Noynoy Aquino dito sa Cagayan de Oro City para sa isang campaign rally kasama ang ilang miyembro ng Team Pinoy. Samantala, hindi naman masabi ni Senador TG Gengona kung mapapatawad ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanyang ina. Pero naniniwala pa rin itong dapat ibalik sa negotiating table ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at NPA. Kasama mo sa Cagayan de Oro City para sa DZXL 558, Deno de Guzman, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sa Mandaluyong City, makasama isang lalaki po hinold up matapos sumakay sa isang bus sa kaban ng EDSA. Ayon sa biktima si Dante Bakal, natangayan ng mga suspect ang kanyang mga gadgets, pera, passport at plane ticket. Maria Joseph, nabatid po nakatakdasan ang lumipad papuntang Dubai na ngayong araw si Bakal. Agad siyang humingi ng tulong sa mga polis na nasa bus stop sa Boni para habulin yung mga hold-upper, pero sa halip na habulin ang mga ito ay sinamahan na lamang siya sa pinakamalapit pong police station. Samantala, nireklamo rin ni Bakal sa Boni Police Station
ang mabagal ho na pagresponde ng dalawang pulis. Naglalagablab na mga balita. Sa Maynila naman mga kasama, nagkilos protesta mga miyembro ng militanteng grupong Karapatan Southern Tagalog sa tanggapan ng Department of Justice. Di pare protesta ang kawalan pa rin ng hustisya sa mga kasama nilang biktima ng karahasan. Maring kinundina ng grupo ang pagiging inutil umano na administrasyon ni Paulong Noy na resolbahin ang isang dekada ng kaso ng pagpatay kay Eden Marceliana at Eddie Gumanoy. Si Eden ay ang Secretary General ng Karapatan at si Eddie naman ay tagapangulo po ng Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan. Nakapwa dinukot noong ika-21 na Abril 2003. Isinisisi nila ang pamamaslang sa tinaguriang berdugo na si dating General Jovito Palparan na sinasabing pasimuno ng isang fact-finding mission na inilusad sa Mindoro noong 2003. Samantala pagkatapos ng protesta sa DOJ, magmamarcha naman patungong COMELEC ang mga militante. Naglalagablab na mga balita. Sa Pasay, tiklo mga kasama isang big-time supplier ng shabu sa isinagawang bypass operation ng Philippine National Police Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force. Na-recover sa suspect na kinalanan si Bon Baredo ang 1 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 5 hanggang 9 milyong piso. Ayon sa mga pulis, matagal na nilang minaman-manan ng suspect na kanilang naaktuhan sa isang parking lot sa Andrews Avenue. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police ang suspect na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naglalagablab sa 558. At panghuli sa mga balita sa naglalagablab sa Rodriguez Rizal tayo pumunta. Patuloy po yung isasagawang search and rescue operation sa 4 na natabunan ng gumuhong bundok ng basura sa Provincial Sanitary Landfill sa Barangay San Isidro. Aminado ang rescue team at mga kintawan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil po sa lawak at tarik ng landfill. Bukod pa sa masangsang na amoy nito, pinag-aaralan ngayon ang paggamit ng maliit na espesyal na kamera na siyang susuot sa mamaliit na butas ng bundok para makatulong sa paghahanap. Natabunan ng basura ang operator ng backhoe na si Gary Balahibo at 3 pang trabahador, kabilang na magtiyong sina Pablito Esto at Egoy Olog habang naglilinis naman ng manhole sa ilalim ng tambakan ng Biyernes. Nabatid din isang pagsabog muna narinig bago ang pagguho. Inamin ng residente sa Rodriguez na normal lamang sa nilang lugar ang mapagpapasabog dahil sa quarrying operations at pagmimina. Samantala, 1 kilos protesta ay kinakasal ng residente sa pangunguna po ng militanteng grupong Kadamay para kondinahin ang quarrying operations sa lugar at manawagan ng hustisya sa mga biktima ng naganap na pagguho. Naglalagablab sa 558. DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo. Tinambakan ho ng Miami Hits sa Milwaukee Bucks sa Game 1 ng NBA Playoffs sa score na 110-87. Hindi nagpawat si LeBron James ng Heat na pumuntos ng 27 points. Sinundan naman ito ni Ray Allen na nakapagpasok ng 20 points. Samantala sa tatapos lang na game, naging mainit po ang laban sa pagitan ng koponang Houston Rockets at Oklahoma City Thunder. Ang score na 120-91 na ilang paso ng Thunder sa Rockets sa panguna ni Kevin Durant na nakapagtala ng 24 points. Sa ugnay na balita ay natagdang maghanap ngayong araw sa secondary valuable girls section ng palarong pambasa naman. Sports pa rin tayo. Central Visayas kontra Mimaropa, 1 p.m. mamaya. Calabarzon versus ARMM alas 2. Alas 3 ng hapon ang Caraga versus Davao. Ang alas 4 naman ay NCR laban sa Cagayan Valley. Habang sa secondary volleyball boys section naman ay maglalaban po alauna ay Calabarzon laban sa Bicol. Ang Northern Mindanao ay laban sa Soc-Sargen alas 2. Alas 3 ang Ilocos versus Western Visayas. Alas 3 yan. At ang panghuli ang CAR versus Cagayan Valley sa 4 o'clock mamayang hapon. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. My boy lollipop, you make my heart go giddy up. Wala po siya ngayon mga kasama. Dandy, At may pinaghahandang malakas si Loli. dandy, Apo, pero andito siyempre my boy, si Miss Candy. Handang-handa lagi. never. Good afternoon! Hi
Hi, Papalicious Body! Hello sa inyong lahat dyan, mga friendship, mga ka-tribe at mga chatters dyan. Good afternoon, good evening, good morning. Saan mga kayo lupalop ng mundo naroroon? Tanghalian na, no? Kain-kain din. Eto, ang chika natin. Bagamat napatawad na. Ito ha, may patawad na raw. Sinabi ni Kim Chiu na hindi madaling makalimutan ang ginawa ng kanyang dating best friend. Talagang may ganun ng tag. Dating best friend sa kanya ni Maha na si Maha Salvador. Ayan, kasi dati na so forget the past. Say ni Kim, ang professionalism raw niya at pagmamahal sa trabaho ang dahilan kung bakit nakakapagtrabaho pa rin siya kasama si Maha. Ayan, for the sake of art. Ay, professional sila. Professionalism. May mga civil, ganun daw kunyari, grabe na to. Kasi minsan mo na akong sinaktan. Oh my gosh, hindi ko na may babalik ang dati. Aminado rin si Kim na nakakalungkot at nasayang ang pagkakaibigan nila ni Maha na siyang tinakbuhan niya noon nung nagkahiwalay sila ni Gerald Anderson. Nakakaloka, no? Doon ka pa iiyak sa best friend mo nang sinaktan ka, naniloko ka. Tapos ito pala si best friend. Ay, absorb niyan lahat yon. Sige, namin mo lahat. Ayun, kinain lahat ni Maha na mga sinabi niya noon. I-absorb niya lahat, pati yung boyfriend mo. Ay, grabe na to. Umi-style. Naku, mahirap talaga minsan pagbuhusan ng sama ng loob at ng mga lihim yung mga matatalik nating kaibigan. No? Kasi minsan sila yung parang nagkakaroon ng idea na paano ba ito. Crush din pala niya si Gerald. Oh my gosh. At meron din siyang lihim na pagtingin doon. Akalain mo naman, syempre pareho sila maganda. Talaga, mabenta. Sa kabila nito, umaasa si Kim na magiging maayos ang lahat balang araw sa pagitan nilang dating magkaibigan. Pero ang minsan, nanamatan na, hindi na mababalik sa dati ang pagkakaibigan. Hindi na tayo tulad ng dati. Kala ko wala lang sulat, may anthrax. Ano ba yung Raisin ba yun? Raisin. Raisin. Ano ba? Raisin. So, ang sumulat niyan ngayon? Sumulat niyan si Kim. Si Kim. Kim Chiu. Kim Chiu pala. Chiu! Alam ko si Maha. Kapangalan lang. Masarap si Maha. Masarap si Maha. Masarap ang Maha. Maha. Lalo ko may gatas, may condensed na, may iba pa. Maha Conyelo. Maha Conyelo, no? Maha Conyelo? Oh my God. Holding hands while diving, ha? Wow, sakit lang. Nako, sige na nga, basta at least, di ba? Professional pa rin. Oo naman. Trabaho lang. Tama. Kasi kapag nag-inarte ka, wala kang work, wala kang career. Kaya kailangan, sa ngalan ng karera, sa ngalan ng trabaho, Ngiti lang. kailangan, pag sinabing action. Mga artista naman kayo, saan naman kayo dyan? Buti na lang, malis tayo ng Baba Buds. Radyo. Okay! Yan po ating balitang showbiz ngayong tanghali. Thank you so much sa inyo lahat. Ako nag-iisang daw, Dakira, sa ngalan ni Lollipop, Miss Candy Satak, and Thank you, boy. Lollipop, ha? Diretso tayo sa Panghimagas Beauty. Kasama natin, si PB. What's up? Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa aking panghimagas. Naku, Kuya Body. Sino mag-aakala na ang isang batang walang braso ay magiging star player sa Special Philippine Football Team? Ba? Nakakatawan sa international tournament sa Australia. Galing. Walang braso nang isinilang ang batang si Mark Anthony Bergado. Imbes na magmukmuk sa isang tabi o kaya magkulong sa bahay dahil sa kanyang kapansanan ay nagsumikap siyang maglaro ng football at siya ngayon ang star player nila. Hindi biro ang maglaro ng football na walang kamay dahil kailangan itong mabalansi ang bola. Ang talentadong si Mark ay sa sobrang sinusuportahan ng kanyang nanay Luming. Lahat ng practice at game ay nandyan siya para sa kanyang anak. At yan po ang balitang panghimagas kan DCXL Sin Wonchong Sin Washer Phoebe Tatak Armen. Thanks, Miss PB.
Naglalagablab na mga balita. Dire-diretso mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Yung po napahinggan today, tanghali na. April 22, 2013. Ito lamang sa DCXL 558. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña from the province of Occidental Mindoro. Buhay, ako si Buddy Oberas. Kami pong lahat din ay tatak RMN. Ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. DZXL, umaalingaw-ngaw na!